Sa mundo ng basketball, maraming atleta ang nagiging tanyag dahil sa kanilang husay sa laro. Ngunit may ilan na higit pa sa kanilang talento ang dahilan kung bakit sila minamahal at hinahangaan ng publiko. Isa sa kanila si Rene Claire Batterbonia, isang batang manlalaro na nagmula sa simpleng pamumuhay at nagsikap upang maabot ang kanyang mga pangarap. Mula sa murang edad, ipinakita na ni Rene ang kanyang pagmamahal sa basketball. Sa bawat araw ng ensayo, sa bawat paligsahang kanyang sinalihan, at sa bawat pagkakataong binigyan siya ng pagkakataong maglaro, dala niya ang determinasyon na pagbutihin ang kanyang sarili hindi lamang para sa kanyang kinabukasan, kundi para rin sa kanyang pamilya. Sa kanyang bayan sa Agusan del Sur, nakilala si Rene bilang isang masipag at disiplinadong kabataan. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Tulad ng maraming batang Pilipino na nangangarap sa larangan ng sports, kinailangan niyang pagdaanan ang maraming pagsubok at sakripisyo. Ngunit sa kabila nito, hindi siya sumuko. Habang lumalalim ang kanyang karanasan sa basketball, lalo ring nahubog ang kanyang kakayahan. Nakilala siya sa kanyang husay sa paglalaro, mabilis na pag-iisip sa loob ng court at kakayahang mamuno sa kanyang koponan. Dahil dito, unti-unti siyang napansin ng mga coach, manlalaro at tagahanga. Noong 2025, dumating ang isa sa pinakamahalagang yugto ng kanyang karera nang katawanin niya ang Davao Region sa palarong pambansa. Ang torneo ay isa sa pinakamalaking kompetisyon para sa mga kabataang atleta sa bansa, at dito nagkaroon ng pagkakataon si Rene na ipakita ang kanyang talento sa mas malaking entablado. Sa buong torneo, naging mahalagang bahagi siya ng tagumpay ng kanilang koponan. Sa bawat laban, ipinakita niya ang husay, tiyaga at determinasyon na nagbigay inspirasyon sa kanyang mga kakampi. Nang tuluyang maiuwi ng kanilang koponan ang kampyonato, kinilala rin si Rene bilang Most Valuable Player o MVP. Dahil sa tagumpay na iyon, mas lalo pang nakilala ang pangalang Rene Batterbonia. Marami ang nagsabing isa siya sa mga batang manlalarong may malaking potensyal na maging susunod na bituin ng Philippine basketball. Para sa marami, tila nagsisimula pa lamang ang kanyang pag-angat. Kasunod ng kanyang tagumpay, nabuksan ang mas marami pang oportunidad para sa kanya. Isa sa pinakamahalaga rito, ang pagkakataong makapaglaro para sa Ateneo Blue Eagles. Ang pagiging bahagi ng isang prestihiyosong programa sa basketball ay isa sa mga pangarap ng maraming batang atleta at para kay Rene, isa itong malaking hakbang tungo sa kanyang mga mitiin. Ngunit sa kabila ng mga bagong oportunidad, nanatili siyang mapagkumbaba. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan. Patuloy niyang ipinakita ang paggalang sa kanyang mga magulang, mga coach at mga taong tumulong sa kanya sa kanyang paglalakbay. Bukod sa pagiging mahusay na atleta, kilala rin siya bilang isang anak na may malaking pangarap para sa kanyang pamilya. Nais niyang masuklian ang lahat ng sakripisyong ginawa ng kanyang mga magulang upang masuportahan ang kanyang pag-aaral at karera sa basketball. Para kay Rene, ang tagumpay ay hindi lamang para sa kanyang sarili. Ito ay para rin sa mga taong naniwala sa kanya mula sa simula. Sa bawat medalya, tropeyo at pagkilala na kanyang natatanggap, kasama niya sa tagumpay ang kanyang pamilya at komunidad. Maraming kabataan ang tumingin sa kanya bilang inspirasyon. Pinatunayan niya na hindi hadlang ang simpleng pamumuhay upang maabot ang malalaking pangarap. Sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at dedikasyon, ipinakita niyang posible ang tagumpay. Subalit noong Hunyo 2026, isang malungkot na balita ang gumimbal sa komunidad ng basketball. Habang nakikilahok sa isang team building activity sa Aurora, isang trahedya ang naganap na nauwi sa pagpanaw ni Rene at ng kanyang kasamang atleta na si Divine Adili. Ayon sa mga paunang ulat, nagkaroon ng insidente sa dagat kung saan sila ay natangay ng malakas na agos patungo sa mas malalim na bahagi ng tubig. Agad na nagsagawa ng paghahanap at pagsagip ang mga kinauukulan. Ngunit nauwi ang pangyayari sa isang masakit na pagkawala para sa kanilang mga pamilya, kaibigan at buong komunidad ng sports. Sa unang tingin, tila isa lamang itong malungkot na aksidente. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas maraming tanong ang nagsimulang lumutang. Bakit nauwi sa trahedya ang isang team building activity? May sapat bang safety measures sa lugar?
Bakit may mga detalye na hinihingi pa rin ng pamilya? At bakit hanggang ngayon ay patuloy pa ring pinag-aaralan ng iba't ibang ahensya ang buong pangyayari? Lumabas din sa post-mortem examination na ang sanhi ng pagkamatay ni Rene ay asphyxia by drowning. Wala ring iniulat na mga pasa o anumang bagay na nakakabit sa kanyang katawan nang siya ay matagpuan. Ngunit para sa kanyang ina, hindi pa sapat ang mga sagot. Sa mga panayam, sinabi niyang may mga bahagi ng pangyayari na nais pa niyang malinawan. Hindi raw niya lubos na nauunawaan kung paano humantong sa ganoong trahedya ang isang aktibidad na dapat sana ay para sa pagkakaisa at paghubog ng koponan. Habang nagpapatuloy ang mga investigasyon, iba't ibang teorya at haka-haka ang kumalat sa social media. Ngunit paulit-ulit na nanawagan ang mga otoridad na iwasan ang spekulasyon. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa maraming tao. Mula sa mga kakampi at coach hanggang sa mga tagahanga at kapwa-atleta, marami ang nagpahayag ng kanilang pakikiramay at pagpupugay. Sa social media at iba't ibang komunidad ng basketball, maraming mensahe ng pag-alala at pasasalamat ang ibinahagi. Ikinuwento ng ilan kung paano sila na-inspire ng kanyang sipag at kabutihan. Ang iba naman ay nagbahagi ng kanilang mga alaala, kasama siya sa ensayo, mga laro, at iba pang mahahalagang sandali. Bagamat maikli ang kanyang naging paglalakbay, malaki ang naging epekto niya sa buhay ng maraming tao. Ang kanyang mga nagawa sa basketball ay mananatiling bahagi ng kanyang pamana, ngunit higit pa rito, maaalala siya bilang isang taong nagsikap ng buong puso upang maabot ang kanyang mga pangarap. Sa bawat batang nangangarap na maging atleta, ang kwento ni Rene ay nagsisilbing paalala na ang tagumpay ay bunga ng sipag, tiyaga at dedikasyon. Ipinakita niya na ang tunay na kahalagahan ng sports ay hindi lamang nasusukat sa mga tropeyo o medalya, kundi sa inspirasyong na ibibigay nito sa iba. Hanggang ngayon, patuloy na inaalala si Rene ng kanyang pamilya, mga kaibigan, coach at tagahanga. Ang kanyang mga tagumpay at alaala ay mananatiling bahagi ng kasaysayan ng mga kabataang atletang nagbigay ng karangalan sa kanilang komunidad. Hindi man niya natupad ang lahat ng kanyang mga pangarap, naiwan naman niya ang isang pamana ng inspirasyon na magpapatuloy sa puso ng maraming Pilipino. Ang kanyang kwento ay patunay na ang tunay na sukatan ng isang tao ay hindi lamang kung gaano kalayo ang kanyang narating, kundi kung gaano karaming buhay ang kanyang nabigyang inspirasyon sa kanyang paglalakbay. Ito ang kwento ni Rene Clert Baterbonia, ang batang MVP na nagbigay ng pag-asa, inspirasyon at alaalang hindi malilimutan.